Kamakailan lang ay idineklara ng Pag-asa ang pagsisimulan ng panahon ng habagat. At ngayong araw naman, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang onset o simula ng tag-ulan o rainy season. Nagbabala rin ang ahensya kaugnay sa mga epekto ng panay-panay na ulan na dala ng habagat. Ang Civil Defense in Action sa report ni Kim Mangunay. Napapansin niyo bang bahagya ng lumalamig ang panahon? Kung dati madalas tirik ang araw, ngayon makulimlim na kalangitan na ang nangingibabaw. At kung nitong nakaraang buwan, heat index ang inaabangang forecast ng Pag-asa, ngayon ay bumabalik na ang ulat ng maulap na panahon at maulang mga hapon. Mayo at 30 nang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng southwest monsoon o habagat. Senyalis nito ang paghina ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. At ngayong araw ng Lunes, June 2, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang onset o simula ng tag-ulan o rainy season, partikular sa western sections ng Luzon at Visayas. Base kasi sa pinakahuling weather analysis at rainfall data ng Pag-asa, naobserbahan ng scattered to widespread na pag-uulan sa nakalipas na 5 araw, dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Kahapon lang, ramdam ang epekto ng habagat sa buong Luzon. Nakaranas ng malakas na ulan ng hilagang bahagi ng bansa hanggang sa Bataan. Nagkaroon naman ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa ilalim ng habagat, asahan na ang paminsan-minsan hanggang madalas na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero kahit sa panahon ng tag-ulan, maaari ring magkaroon ng tinatawag na monsoon breaks o ang mga panahong mahina o walang ulan. Mga kababayan, kung napapansin po natin, mas naging madalas yung mga pag-ulan na naranasan, lalong-lalo na po sa may western sections ng Luzon at Visayas. So ngayong araw po ay opisyal nating idineklara ang onset or simula ng tag-ulan dito po sa may western portions ng Luzon at Kabisayaan. Pero hindi po ibig sabihin na tuloy-tuloy na ang magiging mga pag-ulan hanggang matapos po ang rainy season. Meron po tayong tinatawag na monsoon break or ilang araw or linggo na hindi po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. So sa mga kababayan po natin, ihanda na po natin ang mga payong or kahit na anong pananggalang sa ulan dahil hindi lamang sa hapon mas magiging madalas ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan, possible na din po sa madaling araw o sa umaga. Wala pang naitatalang bagyo sa loob ng unang 6 na buwan ng 2025, pero sa ilalim ng habagat, inaasahan na unti-unti nang mabubuo o papasok ang mga bagyo sa bansa. Sa naganap na Climate Forum, sinabi ni Dr. Nathaniel Servando na pagsapit daw kasi ng buwan ng Hunyo ay ang umpisa na rin ng tropical cyclone season o panahon kung saan aktibo ang mga bagyo. Partikular na makakaranas ng pagulan ang kanlurang bahagi ng bansa na nasa ilalim ng Type 1 climate, kabilang ang Mindoro, Panay Island at Palawan. Ayon kay Analiza S. Solis, Assistant Weather Services Chief ng Climatology and Agrometeorology Division, simula ngayong buwan hanggang Nobyembre, may 7 weather systems ang posibleng makaapekto sa forecast period. Kabilang dito ang easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, low pressure, tropical cyclone, localized thunderstorm, shearline at habagat. Here are the possible weather systems that might affect our country during the forecast period from June to November. So nandyan pa rin po yung easterlies. So yung Intertropical Convergence Zone na nag-o-oscillate po north and south ng ating bansa. So ngayon sa kasalukuyan na andyan pa rin po sa may Mindanao area. Transition to southwest monsoon. And nandyan pa rin po yung occurrences, possible low pressure area, tropical cyclone, andyan pa rin yung mga localized thunderstorm. And then yung towards October, November, since this covers June to November forecast, so yung northeast monsoon by October, November, usually dyan po yung transition. And then nandiyan po yung shear line, and ngayon meron tayong probable na mga frontal system. Itong leads of high pressure area, so ito yung non-rain bearing weather system na possible pa rin po na mag-prevail sa atin, especially kapag may possible na mga monsoon break, the time na kapag nag-announce ang Pag-asa ng onset ng ating southwest monsoon or tag-ulan.
Sa tansya ng Pag-asa, mula ngayong Hunyo hanggang Nobyembre, nasa 11 hanggang 19 na sama ng panahon ang maaaring maitala sa Pilipinas. Ayon pa kay Analiza E. Solis, na 1 hanggang 2 bagyo ang maaaring pumasok ngayong buwan, 2 hanggang 3 sa July at August, 2 hanggang 4 sa September at October, habang 2 hanggang 3 naman sa November. Mas marami ani ang pumapasok na bagyo mula buwan ng July hanggang September at kalimitang tinatamaan ng extreme northern Luzon, southern Luzon, Bicol area at northern Mindanao. Batay naman sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng may mamuong malalakas na bagyo na tatama sa kalupaan sa pagitan ng September at November base sa kanilang climatological historical data. Dagdag pa ni Solis, bagamat makakaranas ng mga pag-ulan ngayong buwan, asahan pa rin ang matataas na heat index o maalinsangang pakiramdam lalo na sa northern Luzon at lowland Luzon area. Ibig sabihin, walang El Nino at La Nina na iirel sa bansa kung hindi ENSO neutral conditions na posibleng magtagal ng simula August hanggang October. Pero mapabagyo man o wala, babala ng Pag-asa, dapat pa rin pagandaan ng publiko at ng mga ahensya ng pamahalaan ang posibleng epekto ng ulan dala ng habagat. Kabilang na riyan ang mga pagbaha o pagguho ng lupa o landslide. Samantala, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na tuloy-tuloy ang paghahanda ng OCD, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan bilang tugon ngayong habagat season at sa iba pang kalamidad na tatama sa bansa. Kasama naman po dyan yung aming pagkikipagtulungan sa iba't ibang pang ahensya ng pamahalaan. Halimbawa, lalo na ang DSWD, DOH, DPWH, at yung Uniform Services. Patuloy kami nag-usap-usap paano yung magiging posible pang improvement ng aming paggalaw. Halimbawa, nag-request po kami sa Pag-asa na baka pwede tayo magkaroon naman ng protocol. Sa OCD naman po mismo, yung aming mga non-food items, yung mga hygiene kits, mga pantulong sa ating mga kababayan na hindi naman pagkain. From an inventory of 1,000 plus per warehouse kami, nasa 4,000 to 5,000 kami ngayon sa buong Pilipinas. Meron kami 17 mga regional offices. So bawat isa niya nilalagyan na ho namin ng tipo 4,000 hanggang 10,000. Kasama ho yung mga yero, GIC sa mga pang-repair ng mga bahay, mga tents, kompleto na ho kami dyan. Opo. So ready naman na po tayo dyan. Nanawagan naman si Yusek Nepomuceno sa publiko na manatiling alerto sa lahat ng oras, makinig at sumunod sa mga otoridad lalo na kung kinakailangang lumikas para iwas peligro ngayong tag-ulan. Kim Mangunay para sa Civil Defense in Action.